Hindi ako nagtrabaho doon. Gaantabol na ako. Magkakalat ka pa ba? Bihira ka. Hindi ako galit ha. Please yo. Galit pa sila. Ayaw nilang tulungan. Hindi kayo marunong magpatawa. Bahala kayo. Inaandulong lang. Pinapanood ko kayo. Pati yung mga kasama nyo sa Spot Pinoy. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga boss? What's up mga boss? Kamusta kayo? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss, kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Biyernes dito sa amin sa Canada. At mag-alas 8 ng umaga mga boss. Papasok ako ngayon sa aking part-time bilang isang tagahugas ng pinggan mga boss. Dito lang sa kabilang kalsada namin. Kung nakasubaybay kayo sa vlog ko, lagi nyo naman nakikita kung saan ako part-time o second job ko. Papasok ako dun ng alas 9 hanggang 1:00 ng hapon. At wala na akong part-time sa 7-Eleven. Ay buhay. At wala rin akong trabaho sa full-time ko ngayong araw na to. Medyo malamig sa labas mga boss. Lumabas kasi ako kanina. Tapon ako ng basura. Medyo inaantok pa ako. Mga boss, hindi mawala sa isip ko yung nangyari kahapon. Nung ako'y nasa IGA sa trabaho. Ay ako ay ito tayo. Habang ako ay naka-duty sa IGA at nagbe-bake ako doon. Napakadami kong katrabaho na may edad na mga boss. Tuwing nakikita ko sila, naalala ko yung lola ko, yung nanay ko, na hindi ko ma-imagine na ganung edad tatrabaho pa sila dito sa Canada. Patagal ko na silang katrabaho. Tuwing may delivery kami, siyempre bawat department may kanya-kanya order yan. Yung mga delivery kami dumarating, tinutulungan namin siya magsalansan kasi may edad na eh. Alam nyo, patagal na ako dito sa Canada, pero hindi ko, parang kumbaga sa ating uso. Hindi na, parang ganun. Hindi sa kanila yung nakaugalian nila yung tulungan yung bawat isa. Yun ang napansin ko dito. Kahit sa pagkain, yung hindi inaalok yung kasama, yung mga ibang lahi. Hindi tulad sa atin, di ba? Yung dumaan ka lang, kain tayo, kape tayo. Alam mo yung mga gano'n mga boss. Kahit nga sa inuman, o tagay tayo. Alam mo yung gano'n? Pero sila dito, basing ko hindi. Hindi nila alam yung aalokin ka. Kahit alok lang, hindi. Pati yung tutulungan ka nila, hindi. Pero tayo, meron tayong ganun eh. Meron tayong pusong ganun na, lalo na pag matanda. Walang dalawang isip yan. Walang salisalita. Tutulungan natin yung mga boss. Di ba? Tama? Tama! Hindi ko gaano pinakukuluan to. Warm lang. Okay na sa akin yun. Ang importante sa akin yung aking tiyan, yung aking laman loob, madaluyan ng maligamgam na tubig. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo, may benepisyo ang maligamgam na tubig, ang pag-inom ng maligamgam na tubig. Alam nyo? Medyo mainit pa. Lagyan natin konting tubig.
Bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo mga boss? Sabihin nyo, ang pangit naman ang content mo. Wala bang magandang content? Pangit nga, di ba? Pero, yung itinuro sa atin ng ating mga magulang, yung pagtulong sa kapwa, yun ang maganda, yun ang importante. Di ba? At isa pa, bakit ko nabanggit ang mga matatanda dito sa Canada? Dito walang age limit ang pagtatrabaho. Hanggat kaya ng katawan mo, tatanggapin ka ng lahat ng kumpanya dito. Totoo yun mga boss. Diba? Kung iisipin mo sa atin, hindi na ako sigurado sa ngayon ha. Magkaedad ka lang ng 25? 20 hanggang 27? I-correct nyo ako mga boss please. Comment down below kayo. Kasi alam ko, sa atin, pag nagkaedad ka na, hindi ka na tinatanggap eh. Kaya sa atin, ang dami pang malalakas na mga may edad na, kaya pang magtrabaho, pero hindi na pwedeng magtrabaho sa atin. Kasi meron nga silang tinatawag na age limit. Di ba? Nakakalungkot. Imbis na yung matanda sa atin, nakakapag-exercise pa, malayo sa sakit sana, may iwasan sana yung pag-inom ng mga kung ano-ano mga gamot dahil sila ay nagtatrabaho, fit pa sila yung katawan nila, kaya pa nilang magtrabaho, pero hindi na sila binibigyan ng chance sa magtrabaho pa dahil overage na daw sila. Di ba? Singapore, hindi ako nagtrabaho doon. Singapore, nagtrabaho si Mrs. Pinapunta niya kami para magbakasyon. Siguro mga ilang weeks lang naman. Sama ko yung anak ko. Alit pa yung anak ko nun. Ganon din. Kumain kami sa fast food. Matanda rin yung nag-serve sa amin. Siyempre, magkakalat ka pa ba ba? Gaantabulong na ako. Magkakalat ka pa ba? Di ako galit ah. Peace yo. Ibig ko sabihin mga boss, yung age limit kasi, bakit meron tayong age limit sa Pilipinas? Di sana kung may pagkakataon na binigyan sila ng pagkakataon makapagtrabaho, di sana kahit papano hindi na sila nanghihingi sa kanilang mga anak na may trabaho. Di ba? Masakit man tanggapin. Sorry ha. Sorry. Patawarin ninyo ako sa sasabihin kong salita. Sa bibitaw akong salita. Merong mga anak, pagdating sa pagtulong sa magulang, galit pa sila. Ayaw nilang tulungan. May ganun ha. May ganun. Hindi lahat ha. Sorry. Base lang to sa nakikita ko nung nasa Pilipinas ako. Yung kahit konti hindi mo mabigyan. Pero konti lang naman yung mga ganun tao. Pero in general, matulungin talaga tayo. Kagabi, hanggang sa napanaginipan ko pa yung mga matatanda dito na nagtatrabaho sila. Ako yung umukuha ng basura nila, pati yung mga iba nating kababayan, yung misis ko tumutulong yan. Pag yung nakita na yung matanda na dumadampot ng basura o nagbubuhat, misis ko na kumukuha niyan. Yung katrabaho ko, ganun din. At yung mga ibang katrabaho namin Pilipino. Kasi meron tayong ganung puso pagdating sa mga matatanda. Diba? I-share ko lang sa inyo yun kasi naisip ko yung Pilipinas. Yung mga matatanda sa Pilipinas. Yung trabaho sa Pilipinas. Bakit gano'n na lang tayo? Bakit meron tayong age limit?
Pero sa ngayon, pinapanood ako. Si Yorme. Hindi lang siguro si Yorme. Around ng Maynila na binigyan niya ng chance makapagtrabaho yung may mga edad na. Diba? Galing? Oo. Pwede naman pala. Sa fast food, diba? Yung mga matatanda, hindi naman naghahangad dyan ng malaking sahod sa atin eh. Ang gusto lang nila, yung meron silang maibili na pang-maintenance nila na hindi na sila manghihingi sa kanilang mga apo, manugang, anak. Meron silang, siyempre pag may edad na maramdamin niya, matampuhin. Para hindi na sila makarinig ng salita na hindi maganda, di ba? Pero, halos lahat naman sa atin, kinukop ko pa rin yung mga magulang natin, di ba? Ganun tayo eh. Pakit pa buwis. Yun mga boss, habang umiinom ako ng warm water, magkwentuhan tayo. Kahit ako lang nga nagsasalita. Mag-comment kayo mga boss, para basahin ko yan. I-share niyo yung mga nangyayari sa atin sa Pilipinas or sa ibang bansa. Alam ko, marami din akong subscriber ng mga OFW. Saan-saan parte ng mundo. Pero hindi ko na alam kung saan-saan ba yun. Pero, ang malimit kong makita, kasi meron nga pala akong TikTok mga boss. Follow nyo ako J Pinoy TV. At aking Facebook page ng J Pinoy TV. Iisa lang yun, J Pinoy TV. YouTube channel ko, Facebook page ko, TikTok ko. Follow nyo ako, subscribe nyo ako. Para makasama ko kayo Huwag nyo akong iiwan. Sana dumami pa kayo. At para lagi tayong mag-share ng mga natin, good and bad experience natin. Mag-comment lang kayo sa akin. Babasahin ko yan sa inyo. Di ba? Para pag napanood nyo ako, maririnig nyo yung pangalan nyo or mapapanood nyo, babasahin ko yung comment nyo sa comment section. Di ba? Yun lang. I-share ko lang sa inyo. Bakit? Kailangan may age limit sa Pilipinas. Dapat, kahit may edad ka na, pwede ka pa rin magtrabaho sa atin sa Pilipinas. Hanggat malakas ka pa. Dapat ganun tayo. Dapat ganun yung bansa natin. Kasi alam nyo, minsan din yun maganda rin yun Fast food. Nagsuserve, service crew matanda. Ngayon ikaw, pasaway ka pag kumakain ka sa fast food. Isang kalat-kalat ka kumain. Ngayon, pag nakita mo yung nagsuserve yung matanda, siguro naman, magiging maayos yung pagkilos mo. Hindi mo natatapon yung soft drinks, hindi mo natatapon yung price. Yung paglalagay ng ketchup, ayusin mo na. Ilalagay mo na sa price, hindi sa lamesa. Diba? May hihiya ka kasi nakikita mo, ang nagpupula sa kabilang table habang kumakain ka dito, matanda. Magkakalat ka pa ba? Maganda ring practice yun para sa ating mga kabataan. Minsan sa ating may mga edad na tulad ko. Yung pagkakain tayo sa fast food at matanda yung nagsiserve, din tayo magkakalat. Diba? Dito, yung mga nagtatrabaho dito, yung nagsasabil ng isdo, mga matatanda na. O, diba? Ganon sila dito. Kaya dito wala masyadong mga kalat. Pag summer, lahat dito, halos lahat, mga tao, dinadampot nila yung kalat sa kalsada. Nakikita ko yung mga boss. Kaya minsan, ako dumadampot na rin. Kakaya Yung kita ko lang malapit lang sa akin, pambira. Tama mga boss, na-share ko lang sa inyo yun. Samahan niyo ako mga boss. Magtatrabaho at uli tayo ngayon. Pambira, inaantok pa ako. May muta pa ako. Minsan nga may kula-kulangot pa ako dito. So, pasensya na sa kumakain. Sorry. Na, wag nyo napansinin nyo.
Papasok na naman ako ngayon. Monday to Thursday ako nagtrabaho mga boss. Dire-diretso yun. Ay, nakatok na ako. Bira. Siguro sabi nung isang nanonood sa akin yan, ang kulit dito ni Boss J. Huwag na nga mapanood to. Huwag naman. Panoorin mo naman ako. Huwag mo na tignan yung pagmumukha ko. Tignan mo na lang yung paligid ko. Minsan pagka yung hindi lang naman ako na-experience ito. Yung kamay mo parang namamanhid na. Di ba sa atin sa Pilipinas, isa lang trabaho natin. Nasanay tayo ng ganun eh. Yun yung nakamulata natin. Pero dito sa Canada, yung ibang mga tao dito, misis ko, naglalabasan yung ugat, medyo namamanhid na, bulo yung tiyak ko. Gutom na ako. Namamanhid na yung misis ko, masakit ang binte, ganyan. Ako naman, minsan, parang paramdam ko, manhid na, parang nalalak. Dahil sa ito siguro sa 2 trabaho, minsan 3 trabaho ako eh. Pira. Woo! Lord! Akain ako, wala palang kanin, pambira naman oh. Sasaing pa ako eh. Oh, tingnan naman mga boss. Oh, saing mo tayo. Biglang nagalit eh, no? Daw galit mga boss. Gusto ko lang, may konting saya yung ating vlog. Yung ating mga ginagawang content. Dapat may konting saya. Huwag puro drama. Kasi sa Canada na nga tayo, puro drama pa rin. Ipapakita ko pa ba sa inyo yung ang hirap ng trabaho dito sa Canada. Ang hirap magkudkod, dala trabaho ko. Okay lang yun. Drama. Pero samahan mo ng konting ngiti, saya. Pagpapasaya sa mga taong nanonood sa'yo. Para sila naman, ganahang panoorin. Alam nga namang may problema sila sa Pilipinas. Wala silang masaing. Papanoorin ka tapos, ang lungkot pala dyan. Ayokong pumunta ng Canada. Gusto nyo ba ganon mga boss? Samahan nyo ng konting pagpapatawa. Kahit hindi kayo marunong magpatawa, bahala kayo. Wait lang mga boss. Ay, buhay. Mamaya mga boss. Napapansin ko yun eh. Sa mga nagbablog dito sa Canada, puro sila seryoso. Oh, ang buhay dito. Sabihin ng mga vlogger dito, sa vlogger sa Canada, mga boss ha. Pero lahat sila, hinahangaan ko magkagaling. Kaya lang minsan, sabi ko, ayoko ng ganyan content. Masyadong seryoso, yung parang, minsan may nag-aaway pa, pambihira naman yan. Yung kailangan, pag may konting drama, dapat may saya. Huwag puro drama, pambihira naman eh. Pero iniidolo ko yung mga yan. Kung pala, nag-subscribe ako kay Miss Ina Andulong. Shout out po sa inyo, Miss Ina Andulong. Pinapanood ko na kayo sa Pilipinas sa CNN. Marami na kayong mga nakita kong na-interview doon. At na-interview nyo ang aking tatay. Ang tatay Digong. Nakita ko kayo doon. At ngayon nasa Canada na kayo. Meron na kayong vlog. Ina Andulong vlog. Pinapanood ko kayo. Pati yung mga kasama nyo sa Spot Pinoy. Spot Pinoy. Pinapanood ko kayo. Kay Boss Rice Velasquez. Kay Carino. Pinapanood kita, boss. At kay Miss Ina Andulong. Ang gandang babae pala nun. Nakita ko nung malapitan sa video, pinanood ko. One time, wala kasi yung laptop eh. Nakakalungkot naman. Sa cellphone ko, papakita ko sa inyo. Habang pinapanood ko sila, panoorin natin sila. Isa yan sa mga iniidolo natin. At ang dami pang vlogger dito sa Canada na mga iniidolo ko. Halos lahat sila iniidolo ko, mga boss.
Yan! Kita na pag bumukha ko. Pabira. Kaya malakas ang loob ko. Paano yung sigaw ko dito? Wala namang tao dito, ako lang. Pero pag dumating na yung anak ko dito, medyo tahimik tayo. Papagalitan tayo. Baka magising, tutulog eh. Ganda mga boss, magpalit tayong battery.